to die. And when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, awa po ng Diyos ay malakas po at patuloy po na ginagamit ng Panginoon sa buhay na ito sa patuloy na pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, samahan po ninyo ako muli sa atin pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Compromise or Stand for the Truth. Alam niyo mga kapatid, sa panahong ito na kung saan ang lahat ng bagay ay nag-aalok ng instant gratification, ay napakadali nating masway. Yung mundo ng komersyo at ng marketing ay lagi nang nag-o-offer ng something new, po, ng mga bagay na bago. At napakadali nating matukso, madala sa alok na ito ng mundo. At dahil doon, kung wala po tayong tinitindigang katotohanan, kung wala po tayong paninindigan sa mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin at maging sa pananampalataya, madali po tayong masusway ng mga bagay na ito. Ang tendency ay makipag-compromise po tayo. Gusto ko po kayong tanungin, kailan po kayo huling nakipag-compromise? Ito po ay isang salita na kung saan ay lalagay kayo sa gitna ng pagkakasundo. Maaaring bagay na ayaw mo, pero para manatiling maayos yung iyong ugnayan sa taong ito, sa organisasyon, o kung kanino man, ay makikipag-compromise ka. Naalala ko po si Moses, ang alok ng paraon ay 5 uri ng compromises bago siya pinayagang umalis sa Ehipto. But Moses, knowing the will of God, knowing the direction that God wanted them to be, never even think of compromising. Hindi po siya nakipagkompromiso at dumiretso po siya sa plano ng ating Panginoon. I also remembered Nehemiah. Si Nehemiah po, when he was starting to build the walls of Jerusalem, ang dami pong gustong patigilin ito. Gusto po itong, wasakin ng mga nakapaligid ng mga bansa. Yung threat ng pagwasak sa pader na sinisimulan ni Nehemiah, hindi lang nanggaling outside, kung hindi maging inside. May mga tao po sa loob na gustong sirain yung mga bagay na kanilang sinisimulan. At may mga pagkakataon na itong mga kaaway na ito ni Nehemiah ay nakikipag-compromise sa kanya. But Nehemiah stood his ground at never he did think of compromising. Ang Panginoong Hesukristo, dinala po ni Satanas sa tukso sa ilang. By the way, it was the Holy Spirit na nagdala sa Panginoong Hesukristo sa ilang, at doon sa ilang, tinukso siya ng demonyo. At ang demonyong ito ay nag-alok ng mga compromising situation sa Panginoong Hesukristo. Inalok na gawing tinapay ang bato, inalok na magpatihulog para iligtas ng kanyang mga anghel, at inialok ang lahat ng kapangyarihan at kagandahan ng mundong ito. But never did the Lord Jesus compromise. Paano nila nagawa ito?
Ito pong mga taong binanggit ko na ito ay nagtagumpay sa pakikipagkompromiso dahil they know in their hearts what's the truth. Mga kapatid, ang mga tao na madalas ay nakikipagkompromiso ay yung merong mabuway, marupok na pagkapit sa katotohanan. Nalulungkot po ako sapagkat maraming mga simbahan ngayon ang hindi na kumakapit doon sa pinaniniwalaan nilang katotohanan. At ang realidad, if you don't have that firm grip on the truth of what the Scripture is saying, you will stand to almost anything. So, sa umaga pong ito, dadaling ko po kayo sa isang karanasan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay noong nagsisimula na siyang tuparin yung kanyang ministeryo dito sa lupa. Pagkatapos ng panalangin sa Gethsemane at sinabi niya sa Ama, kung iyo pong mamarapatin, may this cup pass before me, but not my will, but your will be done. Sa huling sandali ng buhay ng Panginoong Hesukristo, hinanap niya ang kalooban ng Ama at ang kalooban ng Ama ang siyang nakapangyari. Pupuntahan po natin ang talata in the book of Mark, chapter 11, beginning verse 15, at dito po ay pipikapin natin ang atin pong pag-aaral. Samahan po ninyo ako, ito po yung talata, Mark 11, 15 to 18. Our story begins when Jesus entered Jerusalem. Ano pong ginawa ng Panginoon? He went straight to the temple courts. At ang sabi po sa talata, on reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves and would not allow anyone to carry, take note, anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, it is not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. The chief priest and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him because the whole crowd was amazed at his teaching. Ayan mga kapatid, ito po ay pangyayari, and this story makes me real sad. So po, ito po'y dinatna ng Panginoong Hesukristo at ito ang senaryo. Ang mga tao ay naniniwala na Jesus will come and He will be a revolutionary leader and He will come to destroy, to topple down the Roman Empire. But instead of Jesus coming and go straight to the munisipyo, to go straight to the seat of power, to go straight to the place of the governor, hindi yun ang kanyang ginawa. He went straight to the temple. Dito lang po mga kapatid, alam na po natin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi naparito para tumugon sa pangangailangan ng tao sa pisikal. Pag narinig niyo po yung mga pastor ngayon na tagapagturo, most of the time, they represent or they presented Jesus as somebody who will be an answer to all the needs of human physically and materially. At ito po yung inaasahan din ng mga tao noon na sa pagpasok ng Panginoong Hesukristo ay may dala siyang kapangyarihan para ibagsak ang Roman Empire at palayain ang bansang Israel, ang mga Hudyo, sa pagkaalipin dito. Pero ang ironic, hindi po itong inaasahan nila. Instead of Jesus going straight to the seat of power, He went straight to the seat of power of the church. At doon sa church, ito po ang kanyang ipinagtutumba. Yung pong pangkasalukuyang simbahan na hindi naninindigan sa katotohanan, yung simbahan na mapagkunwari,
Yung simbahan na kung saan pinasok na ang negosyo, pinasok na ang marketplace, pinasok na ang maging pamamahayag ng ebanghelyo ay ginawa ng palengke. Sorry mga kapatid, pero ito na po ang kalagayan ng mga simbahan ngayon. The church are marketing the gospel. The church is a place no longer of the truth, no longer of the solid truth of the gospel of Christ. Ito po ngayon ay naging lugar na ng pamilihan. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid? Pati ang mga mananamba, ginagawa ang mga simbahan ngayon na parang pamilihan. Bibili ng konti nito, bibili ng konti noon, at kapag hindi nagustuhan, lilipat ng ibang pamilihan. Hindi niyo po ba napansin? That is what the churches of today is. Kaya pagalingan, pagandahan ng benta, pahusayan ng produkto, ng pagmamarket. Dahil ang layunin ng simbahan, katulad nung unang panahon, ano po? To gather customers. Hindi niyo po ba napansin kaya ang mga simbahan ngayon palakihan ng building, pagandahan ng pulpito, no? Pinalitan na nga yung pulpito, hindi na pulpito, pagandahan ng stage. Saan kayo nakakita ngayon yung simbahan may umuusok, no? May usok. Production, talaga ang galing ng production. Inilalaban ngayon sa paggawa ng pelikula. Diba? Yung pastor ay aktor. Yung pastor hindi na po preacher of the truth. Kung hindi mga aktor playing a role. Diba? They are portraying a role. Nakakalungkot na ang mga pastor ngayon, mga komedyante. Hindi na po mga preacher. Iniiwasang magsalita ng masakit kasi masasaktan ng miyembro. Bawal yan kasi masasaktan ng customer, baka umalis. Hindi magsasalita ng masakit kasi isa sa customer ay si mayor na nagbibigay ng malaki. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa mga corruption dahil iyan ay ililipat, baka umalis. Huwag ka magsasalita tungkol sa mga drugs at mga kasamaan dahil nandyan yung isang drug lord. I-cater natin yan, sayang. Meron tayong 3 bakla dyan. Huwag ka magsasalita ng tungkol sa homosexuality. Aalis ang mga customer. We need to keep them kasi it is good for our business na nandito sila. Huwag ka magsasalita kasi si Deacon 2 asawa niyan. No? Hiwalay yan sa asawa. Huwag ka magsasalita tungkol sa pangangalo niya. Wala na po kayong maririnig na ganito. Churches are no longer standing for the truth. They compromise. Why? Just like the church of the old. Ginawa na po kasing palengke ang mga simbahan ngayon. Kita niyo po ang mga sermon ng mga pastor, you will never hear them speak of the deeper words of the Bible. Ang marinig niyo po sa mga pastor, subukan niyo lang po, tayo po mga unida. Pakinggan niyo ang mga pastor niyo. Ano po mga pinagagagawa sa pulpito? Puro storytelling alay. Mga kwento. Ano po? That's not the gospel. Minsan nga po ang sermon ng pastor, strategy para kayo makapag-disipulo. Strategy para kayo dumami. Paramihin mo yung small group mo. No? I-market mo yung small group mo. Gawan mo ng paraan. I-market mo. Ganito. Pag hindi lumago yan, wala kang vision. Mga kapatid, they even distorted the meaning of vision. Nakakalungkot. Kaya ang Panginoong Jesucristo, dahil sa bagay na ito, when He went to the temple in Jerusalem, ipinagtutumban niya ito. Ngayon ang tanong, ano nangyari sa mga tao sa loob ng simbahan? Verse 18. Ano pong sabi ng verse 18? Mababasa po natin dyan sa verse 18, the chief priest and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him. Wow. Looking for a way to kill him. Why? For they feared him because the whole crowd was amazed at his teaching.
Mga kapatid, hindi ko po alam kung isa kayo sa nasabihan, natigilan nyo na, panonood yan kay Pastor Ruel. Hinahati lang niya na simbahan eh. Pinagkakagulo lang tayo niyan. Kaya iwasan nyo na manood kay Pastor Ruel sa Tinig ng Pag-asa. Kung kayo po'y nakarinig na ng ganon, kayo naman ang magpapasya. Pero the fact na ngayon ay nandito kayo, 88 po viewers natin, salamat po sa 88 na yan na nananatiling nakatindig sa katotohanan because they want to learn more. Pero marami na po ang nasabihan. May mga ilan nang naipatawag. May mga ilan na po na kinwestiyon. Ang akin lang po, did Pastor Ruel tell something that is not in accordance to what we believe? Did Pastor Ruel preach something that are not in accordance to the doctrine? So mga kapatid, ang mga pare, yung mga nasasaktan, yung mga tao na nandun sa simbahan, sila yung pikon sa Panginoong Hesukristo. And this story make me sad. So the religious leader asked Jesus how he dares to throw the merchants of the temple. Saan kapangyarihan? Ito yung term na ginamit eh. Saan kapangyarihan? Ito po yung verse, puntahan po natin yung verse ng atin pong PowerPoint. Sabi po dyan, tingnan niyo po, ito yung susunod. Mark 11, simula verse 27 hanggang 33. So, and as he was walking in the temple, the chief priest and the scribes and the elders came to him. And they said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things." Ito yung tanong ng Panginoon. Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me. And they discussed it with one another, saying, "If we say from heaven, he will say, why then you do not believe him? But shall we say from man? Then we're afraid of the people, for they all held that John really was a prophet." So they answered Jesus, "We do not know." And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Mga kapatid, nakakalungkot sapagkat sa pagkakataong ito, nahuli ng Panginoon itong mga leader ng mga simbahang ito. Hindi sila makapagsalita. Hindi nila masagot ngayon. Kung ito bang ipinapangaral na ito ay katotohanan, then sabihin ninyong ito'y katotohanan. Kung ito'y kasinungalingan, sabihin ninyong ito'y kasinungalingan. Nasaan ang stand? Nasaan ang paninindigan? But katulad ng nangyari nung unang panahon, mas minamarapat ng mga leaders na tumahimik at huwag magsalita. Sapagkat alam nila na hindi nila mapapabulaanan ang sinasabi ng ating Panginoon at kung ano ang kanyang ginawa. A simple question. But the religious leaders cannot answer it. They are too busy calculating the effect of the words that they are going to say. They never stop for a single moment to ask, what is the truth? They never stop for a single moment to know what is the truth. They just kept silent. At ang sagot nila, we do not know. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, sabi nga, God help us in our world today, for we are in the same boat. There are far too many voices and far too little concern for the truth. People are no longer craving for the truth. Ngayon po mga kapatid, kahit na ano tanggap natin, ang tanong, ito ba'y katotohanan?
Ito ba'y sablay sa ating pinaniniwalaan? Wala na pong pakialam ang mga Kristiyano doon. Those who go to churches every Sunday, they just want to be entertained by those comedy actor pastors. They don't care about the preaching of the pastor. As long as nakakatuwa, as long as masaya, may palakpakan, pinapalindag sila, maganda ang kantahan, they don't care. Nakakalungkot na yung mga pumapasok sa templo sa Jerusalem, araw-araw na papasok sila, nakikita nila yung mga bagay na nangyayari doon, pero bulag-bulagan, takip ang tenga, they go to the mambo-jumbo of religious rites without caring if they are still in the truth. Mga kapatid, ang napakahalagang bagay po na ginagawa natin sa ating mga buhay ay ang tumindig sa katotohanan ng iniaaral at itinuturo. Gaya ng binabanggit ko, gahibla na lamang po ang simbahan sa pagiging kulto. Dahil hindi natin nalalaman kung ano ang ating pinaninindigan. Napakasimple. Pero most of us are swayed by the persuasion of the prosperity gospel, the miracles, at kung ano-anong mga prosperity preachers instead of standing to the truth of the Word of God. Alam nyo, may isa po akong kwento. Ito po totoong pangyayari. Nangyari po ito noong 1970. Hinango ko po ang kwentong ito sapagkat napakagandang illustration sa atin pong pag-aaral. Yung pong Iraqi government, ito po yung panahon na ang Iraq ay nasa pakikipag-conflict talaga sa Amerika. So ang ginawa po, noong 1970, ang Iraq nakahuli po ng grupo ng mga American student na pinaghihinalaan po nilang nag-iispiya sa Iraq. So yung wicked regime ni Saddam Hussein ay pinipilit na mangumpisal ang mga kabataang ito at umamin sa kanilang ginagawang espionage para maipalabas po sa buong mundo na talagang ang Amerika ay nag-spy sa Iraq. So ang ginawa po ng mga sundalo ni Saddam, they began torturing the students. So the prisoners or the students were told that if they confess, they could be free. So ang hamon, to compromise the truth, admit to a falsehood, and the promise of freedom became irresistible. Umamin ka lang na you are spying in Iraq, palalayain ka na namin. We just want confession. So one by one, as the pressures and the pain mounted, every prisoner confessed to crimes they didn't commit. Every prisoner except one. Maliban sa isa. For this one man, take note, for this one man, the torture intensified. Kasi umamin na lahat eh. Kahit hindi. Inamin nila kahit hindi. Pero merong isa na hindi umamin, na hindi nag-confess, na hindi kumapit sa kasinungalingan. Pero ang nangyari, for this man, the torture intensified, the loneliness of isolation became unbearable. He came close to breaking. Ano po? Recounting his friend's story in the Wall Street Journal, ito po ay ang kwento ni Mark Halperin. Ano po? Si Mark Halperin. Ang sabi po ni Mark Halperin, then they announced that they were finished with his case and they could simply confess or die. A confession lay before him as they raised a pistol to his head, cocked the hammer, and started countdown. He had heard executions from his cell. Sign your name, he was told, and you will live. But he refused. He closed his eyes, grimaced, and prepared to die. So the soldier pulled the trigger. When he heard the click, he thought he was dead. But the gun, however, had not been loaded. So yung mga kaibigan ni Mark Halperin,
eventually released because they recanted. But he discovered later on that every other prisoner who had confessed was hanged in the public square. Yung mga umamin, yung mga umakap at nakipag-compromise sa kasinungalingan, later on, na-discover ni Mark Halperin na inisa-isang binitay sa harapan ng publiko. At sa kwento pong ito, kaya po niya naikwento, Mark Halperin survived. He never compromised. Mga minamahal na mga kapatid, compromise represents a far greater risk than courage. As difficult as it is to stand for truth, it is much harder to live with the consequences of moral failure. Mga kapatid, kung napapansin po ninyo, ako po yung pastor na hindi po madalas sumama sa agos. Dito po sa Winnipeg, meron din po rito niyan. Meron po dito mga pastoral fellowship. Meron po rito mga pastor na wala nang ginawa kung hindi magsermon ng mga prosperity. Ang samahan ng mga pastor dito, mostly, puro Pentecostal. Ba't ako makikipag-compromise? Ba't ako makikisalo? Ba't ako makikisali? Alam kong magkaibang aming tinitindigan. Sasali ako for the sake of fellowship para lang masabing kaisa nila at kaisa ng mga simbahan dito. Hindi na. I will never compromise. I will stand to what I believe. Kahit nag-iisa na lang ako. Hindi ako madalas umaayon sa agos. Sapagkat madalas kung ano yung agos, ito ang mali. Ngayon po, hindi po lahat ng papasok sa simbahan natin ay aakapin natin. Tatanggapin natin. Yung mga turo na yan, delikado yan. At magkamisan, kung walang matibay na pundasyon ang mga mananampalataya, aakayin po niyan palabas. Nakakalungkot. Pero marami pong mga mananampalataya sa loob ng simbahan, wala namang tibay talaga sa doktrinang pinananampalatayanan. Be honest, kayo pong mga unida na nakikinig sa akin, nadoktrinahan po ba kayo? Ano pong doktrina ng ating simbahan? Sino po ang nagturo sa inyo ng doktrina? Ano pong itinuro sa inyo? Alam ko po, naturuan kayong maging leader. Ginawa kayong leader ng small group eh. Ikaw na leader ng small group ngayon. Tinuruan ka ng doctrine eh. Pero ano yung doktrina? Nag-salt class ka. Ano yung doktrinang tinuro sa'yo? Wala lang. Bible, what is the Bible? Pero nagkaroon ka ba ng malalim na pag-unawa sa Bible? Salvation. Ano yung pagkaunawa mo sa salvation? Yung gospel. Ano pagkaunawa mo sa gospel? Ginawa kang leader, ginawa kang small group leader, pinag-e-evangelize ka, anong ginagamit mong paraan ng pag-e-evangelize? Paano mo ginagawa ang evangelization? Nangungumbinsi ng mga tao para tanggapin si Kristo? Ikaw ba ang nangungumbinsi? Pag hindi ka nakapagpadami ng miyembro, failure ka. Pag hindi dumami cell group mo, failure ka. Pag hindi nadagdagan ng bilang ng small group mo, kahiya-hiya ka dahil failure ka. Kaya gagawin mo ang lahat para maparami. Ang tanong, sino ba nagpaparami ng simbahan? Sino ba ang nagliligtas? Ikaw ba? Kaya lungkot na lungkot ka pag walang tumatanggap eh, pag nag-altar call ka. Sama-sama loob mo pag walang nagtataas ng kamay. Ang tanong, kanino ba nagtaas ng kamay? Sa iyo ba o sa Panginoong Jesucristo? Kagaya nga po ng preaching ko tungkol doon sa gospel. Are you really preaching the right gospel? So mga minamahal na mga kapatid, napakadali ang makipag-compromise. Compromise represents a far greater risk than courage. As difficult as it is to stand for truth, it is much harder to live with the conscience of a moral failure.
Ito po yung hindi ko kayang itulog sa gabi. Kapag ako po ay nakikipag-compromise sa alam ko na hindi matuwid. Ewan ko po kung paano pa nakakapagkatulog yung ibang mga pastor na alam nila na ang kanilang ginagawang pagpapastor ay hindi yung gusto ng Panginoon para sa kanila. Kumusta ka ngayon, pastor? Kung may pastor man na nakikinig sa akin, kumusta ka ngayon? Kanino ka nagpapastor? Sa mga kambing o sa mga tupa? Tinahawag po tayo bilang pastor ng mga tupa. Alagaan mo yung tupa. Papaano mo aalagaan ang tupa? Turuan mo ng doktrina. Turuan mong lumago sa pananampalataya. Hindi yung habol ka ng habol sa mga kambing. Para lang maapis mo yung mga kambing, gagawin mo ang lahat para ang simbahan mo ay maging kaaya-aya sa mga kambing. Hindi niyo po ba napapansin? Yung simbahan, binabago yung aesthetic. Yung simbahan, sabi nila, functional. Nawala na nga yung mga pews eh. Yung pews. Alam niyo po ba na ang distinction dati na ang simbahan ay simbahan? Ang upuan niyan, tabi-tabi. Pews. Ano ba tawag dun sa upo? Yung upo ang kahoy. Yung po, pews. P-E-W-S. Plural. Wala na nun ngayon. Pinalitan na ng individual na upuan at ginawa ng parang sinihan. Reclining chair. Na habang ikaw ay nakikinig kay pastor na para kang nanonood ng comedy actor, panay ang patawan ni pastor. Minsan, arte pa lang ni pastor, matatawa ka na, palakpakan, praise the Lord, hallelujah, binibigay kay Jesus ang papuri, kunwari, pero doon sa performance ni pastor, doon sa stage. Mga minamahal na mga kapatid, I cannot compromise on that. Yung mga praise and worship leader of the band, they are performing in the stage like a rock star. Yung worship leader, hindi po pwedeng hindi magpapaiyak. Failure ka pag hindi mo nagawa na paiyakin yung mga miyembro. Kaya pati sa pagpapakanta talagang kailangan may emotion. Praise the Lord, mag-iiyak. Pag hindi mo yung nagawa, failure ka. Naalala ko nung araw, hindi naman ganun eh. Tatayo lang ang tagapagpakanta, buksan po natin ang himno, at kakanta po ng himnaryo on the top of their voices. Wala na noon. Kailangan ngayon, may emosyon. Dalahin ang mga miyembro sa emosyonal na atmosphere dahil daw ito ang naghahanda sa puso ng tao para sa salita ng Diyos. Saan yun nakuha yun? Saan galing yung theology na yun? Where did you find that the music are the things that prepares the heart of the worshiper to worship? It is not the music that prepares the heart to worship. It is the Word of God. Nang sinabi ng Panginoon doon sa babae, doon sa well, na mula ngayon sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sinasabi ng Panginoon ang katotohanan na ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakasalalay sa mga bagay na material, hindi nakasalalay sa mga bagay na emosyon, hindi nakasalalay sa geographic location, kundi nakasalalay sa espiritu ng mananamba. At ang naghahanda nito ay ang mensahe. Yung sermon ng Panginoong Hesukristo sa babaeng ito sa balon ni Jacob ang naghanda sa puso niya para sambahin niya ang Panginoon. No singing, no music, just the Word of God. Ngayon po, number 1 sa simbahan, kailangan merong tugtugan, merong kantahan. Pag wala nun, parang hindi church. They magnify, they give emphasis sa mga bagay na ito kasi it entertains. Kaya ho,
palengke na simbahan ngayon, mga kapatid. Palengke in a sense na it evolves around marketing strategy. Po? Cutting edge pa more. So, I would like to say this to you. Nearly 500 years ago, take note, ang tagal na nito. 500 years ago, a disobedient church held a gun to the head, not on Mark Helprince. 19 yung nangyari po kay Mark Helprince ay nangyari lang po noong 1970. Ito pong kwentong ito, nearly 500 years ago. Ang simbahan, may hawak na baril sa ulo ng isang simple Augustinian monk. At this Augustinian monk faced with the choice between surrender in his belief or excommunication. But this monk, Martin Luther, spoke the words that changed the course of history. Now, I'm not saying it's a literal gun po, kasi kinumpara natin kay Mark Helprin. But the story is almost the same. The church, a disobedient church, is asking him between two choices. Surrender your belief or be excommunicated. But this monk, with the name of Martin Luther, spoke the words that changed the course of history. Ang sabi po ni Martin Luther, my conscience is captive only to the Word of God. And he said, I cannot and will not recant anything. For to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand. I can do no other. God, help me. Mga minamahal na mga kapatid, when every voice around you screams compromise, when every words around you screams surrender, take the easy way out. I am asking you to stand for the truth. Kapatirang Unida, tumayo po kayo sa katotohanan. Baka po kayo ay inililigaw na. Stand for the truth. Let us cling to the one good truth that we know. And that is Jesus. Jesus who never lies to us. And then the answer becomes surprisingly simple. Ang tanong ng Panginoon si John ba ay galing sa Diyos? Hindi masagot. Sapagkat simple lang naman ang sagot dun Pag sumagot ang mga Pariseo na si John ay galing sa Diyos, ang susunod naman na sasabihin ng Panginoon, ang otoridad ko ay galing sa Diyos sapagkat si John ay nagsasalita ng tungkol sa akin. Kaya ang sabi nila, hindi namin alam ang sagot Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang aking otoridad. Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. And the same word is also what I am saying to every one of you. Bishop Rowel Camia po nakasulat sa screen. Kung may magtatanong, saang otoridad galing ang pagiging bishop mo? Bago ko po sagutin ang tanong na yan, naniniwala po ba kayo na yung ipinapangaral ko ay galing sa Diyos? Kung galing po sa Diyos ang aking pinapangaral, doon po galing sa Diyos ang title na yan. Ngayon sabihin ninyo na hindi galing sa Diyos at hindi galing sa doktrina ng simbahang aking pinanggalingan ang aking ipinapangaral, tanggalin natin yung title na yan. Para sa akin, walang silbi yan. Nilagay ko lang po yan dyan para lang sa araw na ito ng bagay na aking ipinapangaral. Because I always stand for the truth of what the Word of God and the doctrine of my church stand for. Amen? It takes courage to confess and repent the sin. It takes courage
to keep our vows, to uphold for the truth of the biblical mandate of the church. It takes courage in a lot of things as far as leadership and being a man of God is in the midst of this culture na kung saan even the elect are being persuaded sa mga bagay na hindi matuwid. Kailangan po ngayon ang manindigan. Tandaan po ninyo, when every voice around you screams compromise, surrender, take the easy step, or take the easy way out, I am challenging you, my dear brothers and sisters, to stand for the truth. Amen? And trust me, God will reward your faithfulness. Yung mga pastor na nanatiling nag-a-adhere sa turo at aral ng simbahan at ng banal na kasulatan, manindigan po kayo at huwag matakot saan man kayo itapong destino o saan man kayo dalahin. Dahil pagdala nyo ang katotohanan, kahit ilagay kayo sa pinakamaliit na iglesia, pagyamanin nyo po ito at pagpapalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba, idinudulog po ang laman ng aming mga puso, ang aming mga dalangin. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na nangangailangan, dumadanas ng mga suliranin sa buhay, may mga karamdaman, may mga personal na hiling sa iyo, Panginoon. Sinabi mo po sa iyong mga salita na tumawag kami at ikaw ay makikinig. You will not turn your ear from us. You will hear our prayers. And to that, Lord, we are so grateful, believing that there is a God who are always watching, hearing our prayers. Humihiling po kami, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, kung ang mga pagdaing na aming ginagawa ngayon ay may halong pagpapaimbabaw, may halong pagkamakasarili, may pag-iimbot, huwag mong bigay. Ikaw naman po ang nasusunod, Panginoon. Pero kung nakikita mo po na ang aming mga daing ay naaayon sa iyong kalooban, at ito po ang mabuti para sa amin, ibigay mo po ito sa iyong mga anak. Maraming pong salamat. Akayin mo ang iyong simbahan, Panginoon. This is your church. This is your church. Akayin mo, Panginoon, sa paninindigan sa katotohanan. Simula noong 1932, itinayo mo po ito sa katotohanan ng iyong mga salita at sa doktrinang hindi pwedeng baguhin ng kahit sino. Sana po, Panginoon, linawin ang mga isipan ng mga tagapanguna sa malalim na pagtuturo ng mga sinasampalatayanang ito. At ito po ang gawing pangunahin. Panginoon, hindi po kami against sa mga sistema, sa pamamaraan. Huwag lang naman pong ikompromiso ang doktrina ng aming simbahan. Aking pong dalangin, sumaway ka, Panginoon. Sumaway ka po sa mga maling intensyon, sa mga maling pamamaraan na puro na lamang po karunungan at kapangyarihan ng mga tagapanguna sa halip na complete reliance sa iyong banal na Espiritu. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. At patuloy po na papuri sa Panginoon. Nakakatuwa na mukhang nakapag-adjust na po sa oras yung ating mga kapatiran. Kasi po nag-adjust po ng oras ang Canada. Kami po ngayon ay ganap ng 8:15 dito. Alam ko po sa Pilipinas ngayon 9:15 pa lang. At dati po 9:30 nagsisimula yung tinig ng pag-asa dyan sa Pilipinas. No po, kasi po 2 hours yung
Bali 14 hours yung difference natin. Pero ngayon po ay 13 hours na lang. Ano po? So, salamat sa Panginoon at mahigit 100 po yung nanood sa atin ngayon. At nawa ay patuloy pa hong dumami ang mga nakakarinig. So, i-share lang po ninyo ng i-share. Alam ko po yung mga nakikinig sa Tinig ng Pag-asa ay mga loyal, unida, loving people. At kung unida po kayo, share nyo. No? Kahit naiinis, i-share nyo. Maganda nga, doon sa mga kontrabida ninyo, i-share yung video yan para at least makita nila kung ano ang katotohanan. Baka naman na-persuade lang sila ng mga pastor na nagtuturo ng kung ano-ano Hayaan nyo po na makita nila ang mga video ito ng Tinig ng Pag-asa para maalaman nila, lalo na yung mga leaders ng church, manindigan at sawayin. Pastor, yan ba, nasa doktrina natin yung mga pinagtuturo mong yan. Hindi ba nakokompromiso yung ating doktrina dyan? So, may kapangyarihan po kayo bilang council na magsabi ng no, kung hindi po yan karapat-dapat. Why don't we go back to the simple, basic? Lumago po ang UNIDA, naging ganyang karami mga simbahan. Wala pa naman po naidagdag. Take note, wala pa po naidagdag na kahit isang simbahan, kahit isang local church, yan G12 na yan Ano po? Ang UNIDA po ngayon, ang daming mga simbahan. Wala po yung G12 na yan before. Wala po yung cutting edge na yan before. Alam niyo po ang strength ng UNIDA, magtayo ng local church. Magtayo ng mga simbahan. Dumami ang mga simbahan ng mga UNIDA dahil po doon sa basic na ginagawa. Ano po? Wala yung mga yan. Dati. Ngayon G12 kayo, cutting edge. Ni isang simbahan sa loob ng 3 taon, wala nga kayong nailagay kahit isa Walang nadagdag. Kami po rito, walang G12. Wala po kaming cutting edge dito sa Canada. Hindi po pagyayabang. Ang kapurihan po ay sa Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Pero may mga simbahan pong naitatayo. Dahil po, naninindigan lang kami sa kung ano ang matuwid. Nakuha niyo po? Good morning po, Ate Merly Toledo. Good morning din, kapatid na Mary V. Frias, Ate Agi Victa, Kuya Reynaldo Alcantara, kapatid na Bernadette Causaren, Kuya Larry Montillano. Alam niyo po mga kapatid, I would like to hear me with this. Alam niyo po yung Anabu, simbahan ng Anabu, yung simbahan ng Imus, mga simbahan pong ito nasa Cavite. Alam niyo po yung mga kapatid, tingnan niyo po kung anong nagawa ng Imus Unida sa Imus. Lahat halos ng barangay sa Imus nalagyan ng simbahang Unida dahil sa Imus. Ang Anabu, may pasong santol, may salawag, meron pong pasong buhaya. Ano pa ba? May habalera. Ano pa ba yung mga... Ang dami niyan Wala yung G12 na yan dati. Wala yung mga cutting edge na yan dati, pero nakapagtayo ng mga simbahan. Ngayon, kung kailan na meron kayong estratehiyang sinasabi ninyong effective, wala kayong naitayo. Hindi po ako galit. Binibigyan ko lang kayo ng example para pag-isipan. Nung panahon ko po bilang isang ebanghelista general, naitayo yung Living Water Christian Fellowship. Bilang patunay na sa loob ng 3 taon ng pagiging ebanghelista general, kaya po na magtayo ng isang simbahan. Kung sa 10 taon, 10 ebanghelista general na lang. Every 3 years po kasi may pinapalitang ebanghelista general Kung ang magiging trabaho ng ebanghelista general na yun, kesa kung ano-anong paggagawin, ay magtayo ng isang church planting mission. Madadagdagan ng simbahan bawat taon. Pero walang sumunod doon sa plano na yon. Walang sumunod doon sa intention na yon. Walang sumunod doon sa programang yon kasi ayaw nila. Mas gusto nila ay ayan. Sige, cutting edge pa more. Pero I was able to prove you guys na yung pamamaraan na yon ay uubra sapagkat maging dito sa Canada, ang pamamaraan na yon
na pinagpipilitan ko noon dyan sa direktoryo ay uubra sapagkat umubra din dito sa Canada. Ay, nako. Kagulo na naman to mamaya. Kapatid na Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Pete Paloma, magandang araw po. Kapatid na Jean Sarmiento, Nanay Belen Olaes, kapatid na Rodante Kerubin, kapatid na Maricar Lim, Kumaring Ami Santos, Ate Nene Enriquez, Ate Evelyn Cameros, Ate Merly Toledo, Nanay Carolina Bukiran, Ate Cora Dolor, Ate Mirna Sinfuente, Kuya Reynaldo Alcantara, Ate Ellen Gonzales, kapatid na Morena Mulitas, Ate Nenita Creyus, kapatid na Tess Villanueva, Ate Elizabeth Sanchez, Kuya Larry Montiliano, Ate Agnes Causaren, kapatid na Joel Apellido, kapatid na Afmin Embile, Kuya Dol Paredes at Ate LV Paredes, magandang gabi sa inyo. Ate Paz de la Cruz, Ate Ellen Gonzales, Kuya David Manipol, Ate Marie Cruz. Ito po, si Kuya Larry Montiliano, si Kuya David Manipol, mga taga-Imus yan, and they can attest. They can attest na ang mga simbahan po na nakapaligid sa Imus, galing po yan sa Imus Unida. Kaya, yun po yung sistema. That is the system that we have before. Walang mali doon, ipagpatuloy lang. Siguro po kung ipinagpatuloy ng Unida yung mga bagay na yan, baka po walang lugar sa Cavite na walang Unida. Nakuha niyo po? Hindi po mali ang ating pamamaraan before, hindi rin mali ang ating doktrina before. Wala tayong mali. Hindi ko naman sinasabing perfect. Ibig sabihin, maraming mga simbahan ang ina-admire tayo sa mga na-accomplish na natin. Ngayon po mga kapatid, nag-iba direksyon. Gustong gayahin ng GCF, gustong gayahin ng CCF, gustong gayahin ng JIL, gustong gayahin ng Church of God. Wala na kayong ginawa kundi manggaya. Samantalang iyang mga yan, kailan lang mga nagsulputan, tayo nga yung tinitingnan ng mga yan before. Nako. Yan, nanonood si Pastor Bayani Bello, si Kuya Eric Maines, si Nanay Elong Santarin, at si Ate Myra Paredes Libertino. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. At ganoon din po si Pinsan Dante Paredes, si Ayabi, magandang araw sa inyo. Si kapatid na Olivia Alisanco, magandang araw po. Si Kuya Dol, sabi ni Kuya Dol, maraming salamat sa totoong mensahe. Kuya Dol, kamag-anak nga kita. Ano po? Yan, so, ganun din po kay, sabi po ni Pete Paloma, napakalaking tulong po sa akin ang gawain ito para manatiling manindigan sa doktrina natin bilang Unida. Thanks po, Bishop. God bless po. Hindi ko po masyadong kilala tong si Pete Paloma. Kahapon ko lang po ito inad sa Facebook. Kapatid, mag-chat nga tayo. Hindi ko alam kung taga saan ka. Yan, magandang araw din po, Pastor Albert Lopez, Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas. Magandang araw po sa inyo. Ate Nenita Creyus, kapatid na Morena Mulitas, kapatid na Roslyn Joy Destura. Ayan, so magandang araw din sa iyo, Roslyn. Si kay Ernel, pisang Ernel Advincula, kay Ate Lapas Mendoza, ayan, Nani Belen Olaes, kapatid na Lani Tulagan, Ate Susan Kamunggol, magandang araw po. Ayan. Ate Lilia Montesillo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Leia Javier, kapatid na Gloria Terrible, sabi ni Pete Paloma, umaasa po ako na isang araw ang ating mga generales ay sila naman ang magtuturo ng ating doktrina at makikita sa kanila ang paninindigan sa ating doktrina. Hindi pa isinisilang ang G12 na katayo na ang Unida Church at mananatiling matatag. Amen. Tama po yun. Wala pa yung mga yan. Hindi pa nagsisibulan yung mga yan. Unida na tayo eh. Para ba?
Para bang napakalaki ng kamalian natin at napakalaki ng kakulangan ng ating simbahan para ipagpilitang ipasok yung mga yan sa loob ng simbahan. Nakuha niyo po ba yung pinupunto, mga kapatid? Buti pa itong mga kapatirang to na nakikinig. Alam nila. So, good morning po kapatid na Elaine Reyes. Pastor Rainier Herodias, magandang araw sa iyo. Ayan, kapatid na Echi Bartolome, magandang araw. Pastor Gary, hindi ko po alam, hindi pa yata pastor to. Kapatid na Gary Morales, Ate Agi Victa, natumbok nyo, pastor. Paiba-iba sistema now. hindi ba kayo napapagod? Pag iba pastor, iba. Pag iba ng pastor, G12. Pag iba ng pastor, cutting edge. Pag iba ng pastor, Jesus model. Pag iba ng pastor, natural church growth. Kung ano-ano na. Ano po? Ano naman kaya susunod? After 3 years, iba na naman yan eh. No. Sa 2022, magpapalitan na naman. Pagpalit ng ibang generales, ibang leaders, iba na naman. Samantalang merong hindi naman nagbabago. Ano yun? Yung pagiging naninindigan sa doktrina. Ituro lang natin ito, maniwala po kayo. Patuloy po tayong lalago. Pag lumago yung mga miyembro natin sa ating sinasampalatayanan, lalago po tayo sa bilang. Ewan ko ba? Talaga naman. Kapatid na Percy Rivera, magandang araw po. Kapatid na Pros Sombrero, at kapatid na Lynn Kamaisa, at Ivanji Magnaye, kapatid na Connie Salmorin, Pastor Alan Estrellado, shout out sa iyo. Patay ka. Kapatid na Oji Ramos, Ate Del Sauler, magandang araw. Ayun, sabi ni Gary, hindi po ako pastor. Ayan, magandang araw sa iyo, kapatid. At salamat po. Hanggang ngayon po, 94 pa yung nanonood. Hindi ko po alam kung ano pang hinihintay nyo. Hindi ko naman po kayo mababate kasi hindi ko alam kung sino-sino yung 94 na yon. Ano po? Pero we still have 94 viewers. Siguro inaabangan nyo pa kung ano sasabihin ko, mga kapatid. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, papasalamat po ako sa inyo sa patuloy nyong pagsama sa akin sa araw-araw. Again, alam niyo po, ang layunin ng Tinig ng Pag-asa is just to share to you my personal devotion. Yung akin pong araw-araw lang na pagbabasa ng salita ng Diyos. So happened po na nag-evolve lang ito sa mga kahilingan. Kasi po, binuksan ko po yung idea na kung meron kayong tanong, itanong nyo lang po, i-message nyo ako at yun po ang i-discuss ko. Hindi ko na po kayang pigilin yung marami pong nagme-message sa akin tungkol sa pagtuturo ng doktrina kasi po marami na po talagang mga miyembro natin ang hindi nalalaman ito. Alam niyo po mga kapatid, bago ka maging kaanib ng Iglesia ni Cristo, kailangan kang doktrinahan, matinding indoctrination. Bago ka maging miyembro ng dating daan, matinding indoctrination. Yung Iglesia ni Kiboloy, katakot-takot na indoctrination. Tayong nagsasabing tama. Bakit tayo naging tama? Tayo na nagsasabing tamang iglesia. Ba't tayo naging tama? Anong pruweba ng pagiging tama natin? Naituro ba natin kung ano yung sinasabi nating tama? Mga kapatid, masasabi lang po natin na tayo ay tama kung naturuan natin ng tama ang atin pong mga kaanib. At sila ang magpapatotoo sa pamamagitan ng pananatili nila sa matibay na doktrina na talagang tayo ay tama. Pastor, lagi po kami nakikinig dito sa Brunei ng aking ina na si Gloria Morales. Magandang araw sa inyo, Pros, at kay Nanay Gloria. Patuloy po kayong pagpalain dyan sa Brunei. Salamat sa Panginoon at kahit papaano ay nakaka-connect po ako sa inyo. It so happened na hindi po tayo nagkakilala sa Pilipinas. Pero salamat sapagkat kahit po dito ay nagagawa po nating mag-connect-connect. Hindi po ba? Alam niyo mga kapatid, iniisip ko po na isang araw ay gumawa na rin ng isang pananambahan online. Po, alam niyo po yung aming worship service sa Winnipeg Unida, ito po ay, tawag doon? Recorded. No po? Pero meron na pong 100 mahigit. Tingnan nyo lang po yung idea na po. Meron pong 100 mahigit na live everyday na sumasama sa inyong lingkod.
why not, isang araw ng linggo, po, siguro depende sa inyo, kasi kayo naman yung nandyan. Bigyan niyo po ako ng idea. Bigyan niyo po ako ng idea. Idea lang po ito. Bigyan niyo po ako ng idea na magkaroon po tayo ng UNIDA online. Po, ito po ay mga miyembro ng UNIDA sa iba't ibang panig ng mundo. Gagawin po natin itong isang simbahan online. Kung saan man kayo galing, hanggat nandito po tayo sa sitwasyong ito ng pandemic, so gagawa po tayo ng isang online ministries international. Kung gusto niyo maging kaanib ng tinig ng Pag-asa UNIDA Church, gagawin po natin itong isang online ministry. So magsisimula po kayong magpatala. Po? Magsisimula na po akong magtala ng mga miyembro ng tinig ng Pag-asa UNIDA online. At tuturuan ko po kayo doon at palalaguin ko po kayo doon at susubukan po nating palawakin ang ministeryo ng Panginoon na ito online. Ayan. At who knows, baka mag-evolve pa ang UNIDA. Baka ito po yung intensyon ng Panginoon na mag-evolve po ito into a much bigger ministry. So, I don't know. Idea lang naman po yun. So, subukan po natin at hahanap tayo ngayon ng mga coordinators via online ministry. So, amen. At purihin po ang Panginoon. Yun naman po ay idea lang. Kung sakaling mag-materialize, then praise the Lord. Kung hindi naman, then we will stick with Tinig ng Pag-asa. Pero, alam nyo, namimiss ko na rin po kasi yung manambahan ng live. Gumawa ng pananambahan live. So, siguro po, at first, ito ay ilan-ilan lang, pero iniisip ko gawin po ito ng, kung ito po ay gagawin ng Sunday morning dito, mga maaga, it will be a Sunday evening sa Pilipinas. So, ika-capture ko po yung mga kapatiran sa inyo sa Pilipinas. So, gabi po dyan sa Pilipinas, umaga po rito. So, it will be a very early morning, Sunday morning dito sa amin. Dito lang po, sa area na ito. Ay magsasama-sama po tayo sa isang pananambahan via Zoom. So, nakuha niyo po? So, it will be a Zoom meeting. I don't know kung Zoom meeting or katulad din po na Facebook Live. So, hindi ko pa ho alam. Pero i-announce ko po ito sa inyo. Nagagawa po tayo ng isang uri ng pananambahan online na talagang live katulad nito. So, ipanalangin po natin at isang araw po sana ay mangyari yung bagay na yan. So, i-announce ko po yun sa Tinig ng Pag-asa. So, again, maraming salamat. Thank you. Hanggang ngayon, 87 pa yung nanonood. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bukas po ulit, magkita-kita tayo. Ito po ang inyong lingkod. Ayan, sabi ni Ate Yoli, pwede po, wag lang po sasabay sa oras ng pananambahan namin dito para makasabay kami sa inyo. O yan. O, sabi ni Kuya Larry, yes po. So yun po, subukan po natin. Kasi si Pastor Rainier, pwede nating gawing tagapagpakantayan. Pwede po yun, no? Kasi pag ganito po, hindi kayo makakapag-interact. Pero pag naka-Zoom, kasya po ang 100 sa Zoom. So, yun po, pag sa Zoom, pwede pong si Pastor Rainier ang maglilid ng praise and worship. Ako po ang magme-mensahe. Di po ba? So, gagawin po natin yan. So, early morning po yun dito. Let's say, mga alas 6 po ng umaga dito sa Canada, alas 7 ng gabi dyan sa Pilipinas. So, sabi ni Nanay Belen, go po Bishop, wag lang po Sunday dito. Pwede po siguro Sunday ng gabi. Di po? Sabi ni Kuya Rodante, magandang idea po yan. FB Live po. Pastor Rainier, pag FB Live, hindi ka makaka-join. Kasi ikaw ang magaling na manganganta, sige, ikaw ang tagapagpakanta. Ayan, so gagawin po natin ito via Zoom. Ito po. Patay na. Kailan po ba? Ayan, so pag-usapan po natin yan. Simulan po natin siguro ng April. So, ayan, so basta magpapatala lang po tayo tapos isang araw po kasi it will be a big job for me kasi dagdag pong trabaho yun sa akin po.
Pero gusto ko lamang po na makapanambahan tayo. Pastor Rainier, makakantahin natin mga hymno. Anyway, pwede naman praise and worship, pero ibabalik natin sa himnaryo ang ating mga kapwa, mga kapatiran. Ayan. Tama po yan. Sana matuloy yan. Ayan, sige po mga kapatid. At ako po yung magpapaalam na natutuwa lang ako ito sa mga bagay na nangyayari na po. So, at least meron tayong alternative, hindi po ba? Sige po, at magkita tayo uli bukas. Ito po ang inyong lingkod. Ayan, tingnan ninyo. Si Meryl nasa Malaysia yan. Ayun, Resurrection Sunday, sabi ni Ate Mirna. Oo nga, Ate Mirna, yan, gagawin po natin yan. Gawin po natin ng Resurrection Sunday, pero Sunday evening dyan, dito po ay early morning Sunday. Magandang idea nga yun. O yan, Pastor Rainier, eto na po. Mag-prepare ka na sa Holy Week, Easter sunrise service. Yun po yung magiging launching. Easter sunrise service dito. Yun po yung launching natin ng Tinig ng Pag-asa Unida International. So yun, kasama natin dyan yung Amerika, kasama natin yung mga taga Brunei, kasama po natin taga Malaysia. So talagang sama-sama po tayo sa pagsamba. So sige po mga kapatid, aaralin po natin yan. At atin po yung gagawin sa kalooban ng Panginoon. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!